Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat News Updates. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat News Updates, bisita na po kayong mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat News Updates. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Pag-uusapan natin ngayon, ito po si Senator Amy at Jinggoy Estrada, kinundi na ang napabalita, ayon kay Lagman, na panunuhol dito po sa mga mamamayan upang pumirma para po sa People's Initiative ng pagbabago ng konstitusyon. Ano ba yan? Nagpahayag naman po si Senator Amy at si Senator Jinggoy Estrada, kinukundi nila yung signature buying para sa pagsusulong ng tiyatya. Okay. Ayan, nagkakaroon ng signature buying, yung tinalakay nga natin nung nakaraan. Ayan, syempre bago natin simulan ito, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na ating madidinig ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Ayan. Alam niyo po, etong signature buying, hindi po to galing sa Senado yung nag-expose nito, no? Ang nag-expose po nito ay si Congressman Edsel Lagman. Ayun, nandyan ang source. Kasi baka mamaya hiniisipin nila, na sino source mo? Ayan, nabanggit na ni Sir Badong. si Lagman yung source. Congressman po to, no? So, ang sinabi po ni Edsel Lagman, sabi po ni Congressman Lagman, per district, tinukahan yung mga ng super majority. Ito, hindi po niya sinasabi kung sino. Sinasabi niya sa Congress, hindi po siya nag-aakusan labas sa Congress. Ang inaakusan niya po ni Edsel Lagman, yung super majority ng congressman, yung grupo na super majority. Pinangungunahan niyan, ang namumuno diyan si Martin Romualdez. Yung super majority daw po ay nag-resort, sa pagbili o panunuhol. May presyo pa, 100 pesos per signature. Mura naman. So parang si Edsel Lagman is kontra, Talagang siyempre congressman siya, Imbis na parang makisama siya o sumang-ayon sa gusto ng mga kapwa niya na nasa kongreso, is parang medyo tumututol siya dun sa nangyayari nga diyan sa mga bayad na yan. Grabe, Sana all. Sana all na babayaran. Pero para sa akin, napakamura naman, 100 pesos. So, ibig sabihin, ang pirma mo ay nagkakahalaga lang ng 100 pesos. Kung sa kinabukasan naman ng bayan natin ito nakataya. So, parang ibig sabihin, ang kinabukasan ng bayan natin ay nasa halagang 100 lang. 'Di ba? Kaya dapat, siguro, kung pipirma ka, kailangan malaman mo kung ano talaga ang maitutulong sa bansa niyan. Yung pipirmahan na yan. Yan talaga kung may maganda bang maidudulot yan, kung ano ba yung hindi magandang maidudulot yan, kailangan isipin mo ng 1,000 times. Diba? Hindi lang 100 times. Kasi hindi pa pwedeng ipagpalit mo basta-basta sa simpleng pirma lang. Kung meron mang ganyang mga bayad o suhol mang yan, kung totoo man yan o hindi, kailangan hindi mo ipagpalit ang kinabukasan ng bansa dyan sa ganyang halaga lang. Para makagather ng signature at ito ay tawaging People's Initiative, Okay. So, alam po ninyo, yung People's Initiative, kabaliktaran itong ginagawa nila eh. Kung nga nag-initiate niyan ay yung congressman through mayor at iba pang local officials, hindi po People's Initiative yan. 'Di ba? Ang People's Initiative po, mga grupo ng mga tao, mga NGOs, non-government, o kahit po, basta grupo siya ng mga tao na may nagpasimula, tapos sumunod yung iba, okay to gayahin natin. Naalala niyo yung mga halimbawa po ng mga naggayahan, may nagpasimula tapos naggayahan. Ganun po talaga yung, naalala niyo nung pandemic, yung
ano na nga tawag doon, yung community pantry. Alam ko may isang nagpasimuno nun, naggayahan. Ganun Naggayahan po na yung sila. People's Initiative. No? Meron pong grupo, halimbawa, gustong-gusto nating baguhin yung konstitusyon. Tayo nagpasimula, yung grupo natin ng kulto ni Digong. Tapos, nakita ng ibang grupo, okay yun na. Magpapirma din tayo. Yun po ang People's Initiative. Oh, mas maganda kasi yung kusa eh. Yung makikita nila dun sa taong unang gumawa nun, yung mga unang, kuwari, may pumirma na gano'n, tapos, parang maganda yung gusto nilang mangyari, no? So, makikigaya na sila. Mas maganda yung may kusang loob eh. Kasi kapag yan, yung mga bayaran na yan, medyo dahil lang yan sa pera kung tutuusin eh. Hindi maganda yun. Ito po, malayong-malayo po to sa People's Initiative. Dahil, congressman din eh. Congressman din po yung congressman din yung nagpasimuno at may pondo pang sinasabi si Edsel Lagman. Okay. Ito po, tignan po natin. Ayon po kay Senator Amy, kinukundina namin ang mga taong umano'y nagbibigay ng sulong sa distrito, LGUs at potensyal na mga lagdaan na hayag at walang kahiyang pumayag sa isang inisyatiba ng mamamayan. Mga walang hiya daw. Walang kahihiyan eh. Yung mga mayor, LGUs. Alam po ninyo, Senator Amy, no? Pandalas na pong naririnig ko yan sa inyo na kinukundinan ninyo, no? Ito po ay congressman na naman, di ba? Lahat na lang po ng problema na yung gustong magpapasok ng ICC, congressman din yung gustong magchatcha, congressman din, ano pa ba? May congressman din po yung very supportive sa National Peace Talk. Ang dami nilang gusto isulong, no? Ang dami rin nilang kinokontra. Parang sila na yung nagpapatakbo ng bansa. Para sila dapat yung pakinggan, ganyan, di ba? Samantalang yung Senado hindi masyadong naririnig o umiepal ng ganyan, di ba? Wala tayong nadidinig masyado, di ba? Hindi natin sila nakikita. Tapos parang dinadaig pa nila yung presidente, di ba? Talagang hot issue yung mga congressman talaga ngayon. No? Lahat po, ugatin nyo panay congressman eh. Ang tanong ko po, Senator Amy, napaka all-powerful po ba ng ating mga House of Representatives at wala po nakakapigil sa kagustuhan po nila? Lantaran po. Ano ngayon kung nag-ano kami? Lahat po ng problema naming mga Duterte ngayon, galing po sa mga congressman. No? I-realto ko na po. At lahat po ng mga ginagawa naman, nagsasalita po kayo. Kayo rin nagsabi na, kaya makulit yan, di ba? Tinanong kayo, bakit po may nangungulit na mag-chat-chat? Sa bibig nyo rin na nagsabi na kasi gusto maging prime minister. May gustong maging prime minister. Hanggang salita lang po ba ang kaya ng mga mas matataas, supposedly, na senador? No? Hanggang pagkundi na lang po ba? Nagtatanong lang po ako. Kasi parang napaka-overpowerful naman po ng ating mga congressman. Oh, parang gano'n, no? Parang napaka-powerful nila masyado doon sa nangyayari. So, dapat ito yung parang sinasabi nga ni Sir Badong na hindi lang dapat puro sita o puro gano'n. Dapat ginagawan din nila ng aksyon. Kung baga, ipaglaban din nila kung may mali. Ipakita nyo na mali yan, ganito, ganyan, ganyan. Dapat kumilos din. Di ba? Ano po ba talaga makakapigil sa kanila? What Martin gets? Pag mga ganyan, tanggalin na kagad natin yan. Hoy, bobo lang eh. Wala nang pretensyon eh. Nabububuhan ka pala eh. Tanggalin na kita. Okay. Mukhang mali ako ng tanong ko lang po, no? Salita naman kayo ng salita, Senator Amy. Kayo ay kapatid ng Pangulo. Parang ang pakiramdam namin kung kayo pong kapatid ng Pangulo at Senador ng Pilipinas, walang magawa. Laban, parang anong kaya namin gawin, mga pangkaraniwang Pilipino? Hopeless. Okay, ito pang dagdag naman nito ni Jinggoy Estrada. It is unethical. Tignan nyo ha. It is unethical and illegal
to solicit signatures of constituents to petition for charter change, moves in exchange for 100 in the guise of supposed people's initiative. This practice clearly violates our laws and undermines the democratic process. Unethical and illegal. Ano pong gagawin natin, Senator Jinggoy? Unethical at illegal. Ano pong gagawin natin? Bilang senador. Kayo na po nagsabi, unethical at illegal. Senador po kayo. Sasabihin nyo lang po, unethical at illegal? Tignan nyo po, sana magkaroon po si Acorda. Nilagay lang yung picture niya, tsaka sinabi na siya ay makanas. Wala po ba tayong magagawa, kayong mga senador? Hanggang salita lang po ba? Real talk po. Baga parang kailangan ng aksyon. Harapin. Kung tutol, ay tutol. Parang gano'n. Kung hindi, hindi. Sang-ayon po ako sa sinasabi nyo, senador kayo, maalam kayo sa batas eh. Pag sinabi nyo unethical at illegal, kahit po ba investigasyon, hindi nyo po kaya. Ganun po ba ka-powerful? Kasi dapat nag-aano din sila na pag-aralan nila yan, no? Mas maganda yung pinag-aaralan nila na syempre hindi lang sa kongreso yung parang sinasabi na powerful, ganyan, na parang sila lang yung nagiging mataas na ganito, na kailangan sila yung nasusunod. Diba yun yung nangyayari ngayon eh, parang napapansin ng iba. Diba kailangan yung Senado, imbis na sinasabi nga dito na ganyan, na magsalita, is mas maganda yung sila mismo yung mag-imbestiga kung ito ba ay tama, ganito, ganyan. Dapat yung pagkilos, diba, ipakita nila na sincere sila dapat ipakita nila sa taong bayan na kumikilos talaga sila tungkol dyan. Kasi kung nakataya naman dyan, kinabukasan ng bayan natin is kailangan talaga nating tuunan ng pansin. No? Kung merong hindi maganda na maidudulot dyan, dapat is kumikilos sila. Mas maganda yung nag-uusap sila, hindi nagkakanya-kanya eh. Napaka-powerful po ba? Real talk naman po. Gusto po namin marinig sa inyo na hindi namin kaya yung Congress para hindi na kami umasa kasi hindi ko po alam ha. So po parang meron? pinaparating ni Sir Badong, syempre, na ang pag-asa na lang dito yung mga senador na sila mismo ang kumilos, no? Kung may tututol dyan sa sumusulong na tchatcha na yan. Yung Congress. Tchatcha na yan. Ha? Ayan sinabi nyo. It is unethical and illegal. Pag ang pangkaraniwan tao po, unethical at illegal, may kaso po kagad. Bakit po wala pong immunity? Ha? Wala po silang immunity sa kaso. Hindi po pwedeng hanggang salita lang din tayo eh. Senador kayo ng Republika ng Pilipinas. Kailangan ng kalaw. Sinabi nyo unethical and illegal. Anong gagawin nyo? Kami po walang magawa. Wala kami Siyempre, power eh. Normal na tao lang tayo eh. Kayo may power kayo. Yes, may power kayo Alam nyo, magsalita. nakita nyo. Unethical. Sabi pa ni Senator Aimee, our constitution is not for sale. Binibenta ang constitution. Hindi po pwedeng baliwalain yung sinabi ng kapwa nila congressman na si Edsel Lagman. At eto pa po, sa totoo lang po, bakit po sila nagre-resort sa People's Initiative? Para tablahin yung Senado. In-announce na po yan ng mga congressman Pag-aaralan namin kung papaano, hindi na namin makakasama sa pagpapalit ng konstitusyon. Hindi naman ganito yung pagkakasabi. Etchepuera kayo, Senado. No? Hindi ko kayo tina-challenge na para kayong wala kayong mga butot laman. Parang kinaya sila no? Takin mo, parang hindi kayo kasama dito sa usapan na to, dito sa plano na to, magsilayas kayo. No? Kami lang to. Papatupad namin, gusto namin, wala kayong magagawa. Bleh! Parang yan. Pero yun ang direktang sinasabi sa inyo. Didirekta kami sa People's Initiative para may chepwera kayo. Sa tchatcha. Gusto namin mag-tchatcha pero ayaw namin makialam pa kayo.
Mhm. People's Initiative. Okay. Kasi kung makikita natin, tapang-tapang nila sa Senado, no? Siyempre talaga marami matatapang dyan. Pero yun nga, kailangan talaga is yung ipakita nila talaga dito. Dito na kailangan yung tapang na ipinapakita nila sa Senado. Na talagang kung hindi nila gusto, dapat hindi lang sa pagsasalita, talagang ipakita nila sa gawa. Parang ganin yun. Kasama ng loob, no? Hindi po dahil nakakasama ng loob sa ginagawa ng mga congressman. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng galit ng mga Duterte, address sa mga ginawa ng mga congressman. Pero, ang nakakasama ng loob, mariringgan mo yung mga senador na ito ay unethical at illegal. Parang Wala kayong gagawin. alam Hindi na po pa- ba alam pag ang na may pala nila. kapangyarihan? Halimbawa po yung pulis, halimbawa lang po halimbawa po yung pulis, nakita niya, kitang-kita ng kanyang mata, na hinablot yung bag ng kawawang Tapos wala siyang kawawang gagawin. Wala siyang gagawin. pasahero. Lang niya sisipulan yung snatcher. Tititigan lang. Kitang-kita niya po. Ganyan po yung gusto niyo sabihin. Ito ay ginagawa nila. Illegal at unethical. Pero wala kaming gagawin. Napakasama po ng optics. Kayo po ang tinatanggalan nila ng kapangyarihan sa tiyatya. Kasama dapat kayo. Sino-shortcut nila eh. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat News Updates at syempre natunghayan din natin si Sir Badong Aratales. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo sa video ito na ating napanood at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.